Ako si Maria at ito ang aking kwento. One month? Sabay na sabi ni Cara at Rachel nang marinig nila ang sinabi niyo ni Elvira. Ako rin nagulat. Gusto ko pa naman nasagot sa lalong madaling panahon. Pabagsak na naupo si Elvira sa kanilang sofa. Kauuwi niya lang ngayon galing sa ospital kung saan siya nagpasagawa ng DNA test. Ang gusto niya sana within tomorrow or sa isang araw, kaso sabi ng doktor isang buwan pa nga abutin. Dapat di ka na doon nagpa-DNA. Humanap ka ng iba yung mas mabilis. Napaisip si Elvira dahil sa sinabi niya ng kaibigan at meron naisip na kilalang tao sa kanyang isipan. Wait, sabi niya sa mga to at merong tinawagan. Hello, Jake? Yes, it's me, Elvira. I miss you too pero meron lang sana kung gustong malaman mula sa'yo. Hinayaan lang ni Cara at Rachel ang kaibigan na kausapin ang kakilala nito. Maya-maya pa'y nagliwanag ng mukha nito nang marinig mula dito na within 3 days makukuha niyang result. Matalik na kaibigan ni Elvira si Jake, isa tong gay at nakilala niya to nung panahong kakakasal pa lang nila ni Johannes. Siyempre inaasahan nila na magkakaroon nga siya ng anak dahil nga meron nangyari sa kanila ng dating asawa at si Jake ang intern ng mga panahon na yon na siya naging close niya. Simula noon di naputol ang kanilang communication at patuloy kinakamusta ang isa't isa. Magaling tong doktor at maraming koneksyon kaya ito agad na naisip niyang tawagan. Okay na girls, 3 days from now malalaman na natin ang result? Ngiting sabi ni Elvira sa kanila. Yes! Sabay na sabi ni Rachel at Cara pagkatapos nag-appear pa sa isa't isa. Hayaan na muna natin yung DNA. Sa ngayon, paghandaan natin ng malaking event na paparating. Malaki ang ngiti sa labi ni Rachel na siyang kinatingin ng mga ito. Si Elvira naman agad na pangisi dahil doon. Ilang araw din nilang pinaghandaan ng araw na yon kaya't sigurado maayos ang kanilang plano. Araw ng kaarawan ni Patricia. Marami na agad tao sa venue ng kanyang birthday party. Dahil na rin kilalang pamilya ang mga Lee at syempre, meron silang anak na Johannes na ipinagkakalat niyang ikakasal na sila. Talagang marami ang pupunta sa kanyang party. Hi, Mommy! Napatingin si Patricia sa pintuan nang pumasok ang kanyang anak na si Felicity. At agad napangiti na makita ang magandang anyo nito. Bagay na bagay sa kanya ang pink na gown nito. Ang ganda naman ng anak ko. Ngiting sabi ni Patricia at niyakap ito. Nagkaayos na rin sila ni Felicity dahil nagpaliwanag na siya na maayos dito at humingi ng tawad. Ngunit para kay Felicity, kahit na humingi siya ng tawad, hindi pa rin magbabago ang katotohanan na silang dahilan kung ba't nagkahiwalay ang daddy niya at ang kanyang tita Elvira. You look beautiful, Mommy. Siyempre, ikaw ang star ngayong gabi. Kahit ganon, hindi pa rin niya matitiis ang ina dahil ito pa rin ang mommy niya kahit na anong mangyari. Basta buo ang loob niya na tutulungan niya ang kanyang kuya parang mabuo muli ang pamilya nito. Thank you anak, nasaan ang daddy mo? Ngiting tanong nito. Wala pa po sila ni kuya mommy, inaantay ko nga po eh. Natahimik si Patricia dahil sa sinabi ng anak na kinakunot ng noon niya pero agad niya ring inalis yon dahil ayaw niyang makita ng anak na meron na namang kakaibang nangyayari. Kung sila kasi ni Felicity ay nagkaayos na, sila naman ni Johannes hanggang ngayon hindi pa. Di niya alam paano niya to kakausapin o lalapitan. Kapag lalapit naman siya dito at kakausapin, palagi nitong sinasabing busy siya at magkukulong sa office ito sa kabilang bahay. Kapag sa kumpanya naman siya pumupunta, palagi itong umaalis para sa meeting. Konti na lang bibigay na siya at sisigawan ito dahil sa pang-snob nito sa kanya. Ngunit di naman siya makapagreklamo dahil nandun palagi ang anak nitong si John. Isa pa ang anak nito. Sa nakalipas na mga araw, mas lumalim ang tingin nito sa kanya at lantaran na kung paano siya nito bastusin. Hindi naman niya to may sumbong kay Johannes dahil oras na may sabihin siya tungkol sa anak nitong si John, mas magagalit to. Ayaw na ayaw pa naman ni Johannes na ginagalaw niya ang anak kay Elvira. Kaya nga ayaw na ayaw niya kay John eh. Kung di lang to napunta sa poder ni Johannes, baka ipinatapo niya na ito noon pa. Nagsisisi na tuloy siya na hinayaan niyang mabuhay pa ang kambal. Sigurado siya na kasama ni Elvira ang huli sa triplets at iyon ang iniiwasan niyang mangyari. Ang lumabas si Elvira habang kasama ang huli sa triplets at kunin lahat na meron siya. Hindi ako papayag. Akin lang sa Johannes. Tinawagan ni Patricia ang kanyang staff upang tanungin kung nasa na sa Johannes. Nagsigawan pa nga niya ito dahil hindi nito alam kung nasaan.
Binabaan niya ito ng tawag na nagsasabing hindi sila magsisimula hanggat wala sa Johannes. Maya-maya pa'y muling dumating si Felicity galing sa kwarto ng kanyang mamito at mamita. Anak, magsisimula tayo kapag nandyan na ang daddy at kuya mo, okay? Pakisabi na lang kila mommy at daddy ko. Sure po, mommy. Ngunit isa't kalahating oras nang lumipas, wala pa ring Johannes ang dumarating. Ang mga bisitang nararooy na iinip na kaiintay na magsimula ang party. Bakit ang tagal? Mahinang bulong ni Kara kay Rachel. Nasa gitna sila ng maraming bisita para walang makahalita sa kanilang plano. Sa bagay, hindi naman sila kilala ni Patricia bilang kaibigan ni Elvira, kung kaya walang problema doon. Hindi ko rin alam. Ang sakit na nga ng paa ko kakasayaw sa mga sumasayaw sa akin eh. Reklamong sabi ni Rachel na kinatawa ni Kara. Di lang kasi si Kara ang pilit ng pilit sa kanyang sumayaw. Dahil na rin party girl tong si Kara, ito lang ang parating umaaya sa mga kaibigan na sumayaw. Dahil na rin doon maraming nakakita kay Rachel na inaaya siyang sumayaw. Chill girl, nagsisimula pa lang ang gabi. Tuwang sabi ni Kara na kinasama ng tingin ni Rachel dito. Siya nga, remember meron tayong mission dito? Nasaan na si Elvira? Ewan, kanina nakita ko siya sa gilid umiinom. Ngayon hindi ko na alam. Sa kabilang banda, kung saan nandoon si Elvira. Pumasok siya sa isang hallway na alam niya na nandun si Patricia. Saan niya yun nalaman? Siyempre, madali lang para sa kanya ang makakuha ng information dahil ang lahat nadadaan sa pera. Laking pasalamat na lang talaga at nag-boom ang kanyang negosyo at ngayon ay maaari na siyang magtayo ng sarili niyang hotel. Confirm na yon kay Rachel kung kaya't nagpaplano sila sa pagpapatayo nila ng hotel. Hindi pa nga nila alam kung saan, pero ang target nila ay sa lugar na maraming tao. Naisip niya na kung doon na nga lang sa Pilipinas, total doon naman siya lumaki. Naisip din niya na isa yung malaking sampal sa ate Patricia niya at sa kanyang stepmom. Pero sa kanya na yun iisipin. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang maisagawa ang plano nila. Na makarating sa room number kung nasa nito sumilip sa peephole para tingnan ang nasa loob. Ngunit agad din siyang napaalis at di alam kung saan magtatago nang bumukas ang pinto. Nagpanggap lang siyang naglalakad, paalis doon na tila walang nangyari. He's testing my temper. Kapag hindi siya pumunta, susugurin ko talaga siya sa opisina niya. Nilampasan lang siya ni Patricia at di pinansin. Dinig niya ang sinabi nito at mukhang ang tinutukoy nito ay si Johannes. Gusto niyang matawa dahil sa nangyari. Di pa kasi nagsisimula ang party, alam na niya ang dahilan noon. At dahil wala pa si Johannes, alam naman niyang patay na patay si Patricia sa kanyang dating asawa. Kung kaya't dito papayag na magsimula ang event na wala ang partner kuno nito. Nang pumasok to sa elevator, hindi niya na napigilan ang pagtawa niya. Kahit magmukha pa siyang baliw doon, wala siyang pakialam. Tita Elvira? Natigilan si Elvira nang marinig niya ang maliit na boses na yon. Nagulat siya na makita si Felicity pero ang mas ikinagulat niya kung paano siya nito nakilala gayong nakamask siya at siniguro talaga nila na hindi siya mamumukhaan ni Patricia dahil meron pa silang isang plano. Paano mo nakilala si Felicity? Mahinang tanong ni Elvira dito. Kilala ko po kasi ang tawa ninyo. Isa pa po ramdam ko na kayo yan, tita. Namiss po kita, ang ganda-ganda niyo po. Natigilan siya nang bigla siyang yakapin ng bata. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya tulad ng unang naramdaman niya na makilala niya ito. Ang mga mumunting pakiramdam na yon ang nagsasabi sa kanya na maaaring yon ang kanyang namayapang anak. Agad niyang pinilig ang ulo at ngumiti dito. Thank you, Felicity. Ikaw din, ang ganda mo. Sincere niyang sabi dito na kinangiti na malaki ni Felicity. Pwede ka po bang sumama sa akin mamaya, tita? May papakilala po ako sa iyo. Sure po ako matutuwa kayo pareho. Natigilan si Elvira sa kanyang narinig. Alam niya agad kung sino ipapakilala nito sa kanya. Siyempre, walang iba kundi ang kanyang anak na si John. Sige, kung magkikita tayo mamaya. Yun na lang ang nasabi niya dahil ayaw naman niyang paasahin ng bata. Pero sigurado siyang hindi sila magkikita kung kaya walang problema kay Elvira. Basta tatapusin niya lang ang misyon nila doon. Naghiwalay na sila ni Felicity at sakto magsisimula ng event. Dinig niya sa bulungan mula sa crowd na galing pa raw ng meeting sa Johannes kung kaya't kadarating lamang nito. Nakapang office attire pa nga ito at mukhang haggard. Maraming bulong-bulungan siyang narinig. Merong mabuti, meron ding masama.
Mas lamang lang ang masama dahil sa nasabi nilang napaka-immature ni Patricia para pilitin si Johannes sa party. At ito pang galit dahil may nakarinig ng sinabi nito sa lalaki nang dumating to kasamang anak na si John. Napailing na lang si Elvira dahil wala naman siyang pakialam doon. Isa pa, alam niyang ganun naman talaga ang kanyang ate Patricia kaya wala nang bago doon. Be ready, magsisimula na. Nagulat si Cara at Rachel nang biglang sumulpot si Elvira and just in time. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti sa isa't isa pagkatapos ay nagkahiwalay na. Maya-maya pa ay nagsimula na ang party. Katulad ng inaasahan, lalabas si Patricia kasama sa Johannes at as usual, wala tong reaksyon. Tila walang pake sa paligid habang katabi niya pagkalaki-laki na ng ngiti sa labi nito. Mamaya, mawawala ang ngiti sa labi mo, Ate Patricia. Mahinang sabi ni Elvira sa sarili at inantay ang tamang pagkakataon. Ilang minuto pang lumipas at dumating na ang tamang pagkakataon. Sakto nakita niya na ang kanyang target na nag-iikot-ikot sa paligid. Nandun din ang kanyang daddy at stepmom. Siyempre, pati ang kanyang mother-in-law noon. Nakita niya rin ang anak, ngunit hindi yun ang oras para pagtuunan ng pansin ang anak dahil meron pa siyang mas mahalagang dapat unahin. Nakita niyang sumisignal ang mga kaibigan niya kaya in character na siya kaagad. Ang plano nila magtatagpo sila sa gitna pag medyo malapit na si Patricia. Pagkatapos ay gagawa ng scene tapos sasabunutan siya ni Cara pagkatapos maalis ang kanyang mask. Siyempre nakatingin sa kanya si Patricia. Kung makikita siya nito at doon magsisimula ang pagkabalisa nito. Tumili ng malakas si Cara na sadyang sigiin siya ni Elvira. Sorry hindi ko sinasadya. Hinging tawad niya pa kunwari dito. Anong hindi? Mas mahal pa sa'yo tong gown na to eh. Gustong matawa ni Rachel sa nakakita niya habang naka-video pa. Sorry talaga. Hindi. Halika dito. Nagulat ang marami nang sabunutan ni Cara si Elvira, ngunit pa kunwari lang naman. Pigil na pigil si Rachel sa pagtawa ngunit syempre, kita niya na ang reaksyon ng target nila nung sadyain ni Carang alisin ang mask ni Elvira. Nagtagpo pa ang mata ni Patricia at Elvira dahil sinadya nito yon lalo pat alam niya kung saan to nakapwesto. Mabilis ang kilos niyang tumakbo paalis doon at kitang-kita ni Rachel ang pamumutla ng mukha ni Patricia. Elvira? Agad na napalingon si Patricia sa kanyang katabi nang banggitin ni Johannes ang pangalan ng babaeng ayaw niyang makita nito. Johannes, namamalik mata. Di na natapos si Patricia ang kanyang sasabihin nang bigla na lang tumakbo pasagod si Johannes sa tinakbuhan ni Elvira. Siyempre, kasama sa kanilang plano ang bagay na yon, lalo pat alam nilang kasama ni Patricia sa Johannes. Literal naguguluhin nila ang buhay ni Patricia at Johannes. It's my turn now. Ngising sabi ni Rachel at nagmamadaling tumakbo papunta sa kitaan nila ni Elvira. Kapag tumakbo na kasi si Elvira, sigurado siya merong susunod sa kanya. It's either si Patricia or Johannes. Kapag nangyari yon, si Rachel na ang makikita nila at hindi siya. Siyempre, para magawa yon, pareho sila ng gown na suot. Kaya nga hindi sila nagsasamang dalawa dahil iisa ang gown nila. Sigurado naman sila na walang makakapansin doon kung kaya't yun ang ginawa nila. Good luck! Sabi ni Elvira at tinapik ang balikat ni Rachel na tumangulang sa kanya. Pinadala na nito ang mask ni Rachel kay Elvira pagkatapos si Rachel naman naiwan at ginulo ang kanyang buhok. Elvira! Dinig niyang sigaw ni Johannes. Johannes! Yun naman ang boses ni Patricia. Agad na ginulo ni Rachel ang kanyang buhok pagkatapos nilabas ang kanyang acting skills at umiyak. Elvira! Biglang may humablot sa kanyang braso at pabalang iyon. Nasaktan pa nga siya ngunit di na lang yun pinansin ni Rachel at hinarap ito. Bakit po? Takang tanong niya habang umiiyak. Johannes! Sakto naman dumating si Patricia at nanlalaki ang mga mata habang nakatingin kay Rachel. Sabi ko sa'yo, hindi siya yun. Matagal nang patay si Elvira. Bulong na sabi niya kay Johannes na nabitawan ang braso ni Rachel. Pasensya na po kayo. Hindi ho Elvira ang pangalan ko. Sorry din po at nasira akong party ninyo. Yun lang ang sinabi ni Rachel at tumakbo na paalis doon habang nakangisi. Hindi ka naniwala sa akin? Harap na sabi ni Patricia kay Johannes nang umalis ang babae. Di naman siya nito pinansin at iniwan na lang doon ang lalong kinagalit ni Patricia. Ano ba, Johannes? Don't yell at me. Ulitin mo ba't iiwan kita ngayon sa pisit na party mo na to?
Di nakatiis sa Johannes at nasigawan niya na si Patricia na kinatahimik nito. Mabuti na lang at walang ibang tao doon kundi sila lang. Pagkatapos noon umalis na sa Johannes doon habang si Patricia naman agad pinahid ang luha at kinalma ang sarili. Araw mo ngayon kaya dapat magsaya ka. Sabi ni Patricia sa kanyang sarili at di nagtagal, umalis din. Ang hindi nila alam naka-video yon kay Rachel at magkasama sila ni Elvira. Nang matapos ng video, nag-appear silang dalawa at naghiwalay ng muli. Kung akala mo tapos na ako, Patricia, hindi pa. Ngising sabi ni Elvira at nagpunta sa CR kung saan nandun si Cara dalang kanyang costume na pang white lady. Gagawin na kitang multo. Bilis! Tuwang sabi ni Cara na kinatawa ni Elvira dahil halata niyang pagka-excite sa mukha nito. Sure, tatakutin natin silang lahat. Nawala na sa mood si Johannes dahil sa nangyari kanina. Hindi siya pwede magkamali dahil tama ang kanyang nakita. Alam niya si Elvira yon, ngunit tulad nga ng sinabi ni Patricia matagal na tong wala. Pero ang tanong bakit ito nagpakita kanina? Naalala niyang malapit na ang birthday nito. Siguro kaya nagpaparamdam ang asawa dahil malapit na ang kaarawan nito. Johan, kanina ka pa namin hinahanap. Salubong nasabi ni Angelo sa kanya. Let's go home. Ha? Gulat na sabi ni Angelo nang marinig ang sinabi ng kaibigan. No, Johannes. Biglang sulpot na sabi ni Patricia. Walang uuwi hanggat di pa tapos ang birthday party ko. Mahina ngunit may diin na sabi nito. Si Angelo naman agad napataas sa magkabila ang kamay at tinalikuran silang dalawa. Labas ako dyan. Malalaki na kayo. Kibit balikat na sabi niya at hinanap na lang ang kaibigan na si Bradley para balitaan to. Patricia, baka nakakalimutan mo. Wala kang karapatan para diktahan mo ko. Naiinis na sabi ni Johannes. Kanina pa niya napapansin ang pagiging demanding ng babae, lalo na nang malate siya sa pagpunta sa birthday nito. Ang totoo niyan ayaw niya sanang pumunta doon, ngunit kung hindi lang siya sinabihan ng kanyang anak na si John, hindi siya pupunta. I know that, but please Johannes, just for now. Inaasahan din ng anak nating si Felicity ang presensya mo dahil para sa kanya isa tayong masayang pamilya. Tila napantig ang tenga ni Johannes sa kanyang narinig at tinawakan ng braso ni Patricia. Nagulat ang babae sa higpit ng pagkakakapit nito sa kanyang braso. Aalisin niya dapat ito ngunit di niya na yon maalis-alis. Tatapusin ko ang party para sa anak kong si Felicity pero never ever say again na masaya tayong pamilya sa mata ng anak ko dahil alam kong alam mo na alam na Felicity sinira mo kami ng asawa ko. Hindi tanga ang anak ko dahil tulad ni John. Lumaking matalino at mabait na bata si Felicity. Huwag mo siyang itutulad sa'yo. Pagkasabi ni Johannes noon, binitawan nito ang braso ng babae at iniwan ito doon. Napahawak na lamang si Patricia sa kanyang brasong nasaktan. Napaisip sa mga bagay na sinabi sa kanya ng lalaki. Sakto naman natagpuan ng mata niya ang anak na si Felicity. Masaya itong nakikipag-usap sa kanyang kambal kasama ng kanyang ina. Felicity. Mahinang tawag niya sa pangalan ng anak. Sa gitna ng birthday party ni Patricia, nagpaalam si Hans sa kanyang kapatid at lola nito. Nalaman niya na yun pala ang stepmother ng kanyang ina. Nakita niya rin ang kanyang lolo na siyang tunay na ama ng mommy niya. Nakausap niya to sandali ngunit hindi to makapagsalita kaya hindi rin to sinasagot. Ngunit kahit na ganon, kita niya ang naluluhang mata nito. Nang masiguro niyang walang sumunod sa kanya o nakapansin man lamang sa kanya, nilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kambal. Lalabas na ako, twin. Yun lang ang sinabi niya at ibinaba na ang telepono. Alam niya kung nasan ngayon ang kambal na si John, kung kaya't walang problemang hahanapin pa ito. Bakit ito naroon? Dahil na rin nasa party sila ngayon na isipan nilang magkita. Isa pa alam na John na nandun ang kanyang ina dahil mayroong plano mga to para takutin ang pamilya nila. Gustong makita yun ni John at syempre ganon din si Hans, kaya't dalawa silang maglilibot-libot sa party. Hi, twin! Ngiting bati ni John na siyang nakasuot na ng mask. Itim na tuxedo ang suot nito at tinernohan ng blue na bow. Ganon din ang suot ni Hans. Maging ang mask nito kapareho ng suot ng kambal niya kung kaya magkakaroon ng dalawang John sa birthday party ni Patricia ngayong gabi. Hello, twin. Ready? Tanong ni Hans sa kanyang kambal. Always ready. Ngising sagot naman ni John. Aalis na sana sila at babalik sa loob nang pigilan ni John si Hans. May sasabihin pala ako sa iyo, twin. Nagtatakang nakatingin si Hans sa kanya habang inaantay ang sasabihin nito.
Narinig ko kasi ang usapan ni na mommy kasama sila Tita Cara at Rachel. Napatango si Hans dahil naalala niyang naroon nga pala ang kanyang mga titas. And then, sabi nila maaaring si Felicity ang siyang bunso natin. Ang namayapa natin kakambal dahil kapareho ng mata ni mommy si Felicity. Samantalang di naman niya kadugo si Tita Patricia. Kaagad nawala ang pagtataka sa mukha ni Hans at napalitan to ng gulat at panlalaki ng kanyang mata. Really? Tumango ng sunod-sunod sa John at nagsalitang muli. Gumawa ako ng paraan para malaman ang totoo. Sinubukan kong hanapin na nagpaanak kay mommy. Saan ko nalaman? Sa kanya rin, dahil nagtanong ako. Nalaman kong pagkatapos mga anak ni mommy umalis to ng Maynila at sa probinsya nagpatuloy ng trabaho. Samantalang wala naman kahit anong gulong nangyari para umalis siya. Natahimik si Hans sa mahabang sinabi ni John at napaisip. Tama ang kambal niya. Kung walang dahilan ng biglaan itong pag-alis, maaaring merong nangyari na ito lang ang nakakaalam at maaaring may kinalaman yon sa kanila. Malaki ang possibility na binayaran siya ni Tita Patricia at pinalayo sa lugar na to. Exactly. Ngayong alam ko na kung nasan siya, kailangan na lang nating puntahan ang lugar na to. Merong nilabas sa John na papel kung saan nakasulat doon ang lugar, kung saan nakatira ang nagpaanak sa mommy nila. Pwede natin silang papuntahin sa lugar na to. Mag-request tayo ng bakasyon since magpapasko na at birthday ni mommy. Nagliwanag ang mukha ni John sa sinabi ng kambal niya. Sumasakit na nga ang ulo niya kakaisip kung paano siya makakapunta doon para malaman mula sa doktora ng mommy niya noon ang totoo. Mabuti na lang at meron naisip na paraan ng kanyang kambal kung kaya laking pasalamat niya doon. Genius ka talaga, twin. Magandang ideyang sinabi mo. Tuwang sabi ni John na kinatawa ng mahina ni Hans. Ikaw ang genius, twin. Nagawa mong hanapin ng taong 6 na taon nang wala dito. Iba talaga ang nagagawa ng connection sa underground. Naalala ni John ang tungkol sa underground. Dahil nga busy siya sa pag-alam ng totoo, nakalimutan niya na ang kambal na nagtataka sa mafia world. Alam niyang magugulat to tungkol doon, lalo na't di biro ang pagiging isang mafia. Twin about, hindi pinatapos ni Hans ang sasabihin ng kambal niya. Kaya ano natin yon, twin? Intindi ko na ngayon ang mundong kinabibilangan niyo at masaya yun. Kaya please let me be you for a while, twin? Di inaasahan ni John ang sasabihin ng kanyang kambal, ngunit wala naman na siyang magagawa. Naisip niya malamang dumadalo yon sa kanilang dugo, kaya kaagad natanggap ni Hans. Kung kaya ngumiti na lang siya dito at tumango. Okay, since hindi pa tayo tapos sa task ng isa't isa, wala munang magpapalit. Matapos sila mag-usap, pumasok na sila sa loob. Hayaan mo na silang dalawa. Alam mo naman si Patricia, obsessed yun sa kaibigan natin. Iling na sabi ni Bradley matapos sabihin ni Angelo ang nangyari na makita niya si Johannes. Sige na, restroom muna ako. Ikaw na muna ako mausap kay Johan. Paalam nito sa kaibigan na kinatango naman ni Bradley at naiwan doon. Silang dalawa ni Bradley ang siyang pinagkakatiwalaan ni Johannes. Alam nilang dalawa kung gaano kamahal ni Johannes si Elvira, kaya nga nang malaman nilang wala na ito, di nila iniwan ang kaibigan dahil sigurado sila na magluluksa ito. Nang makapasok si Angelo sa loob ng banyo, ay siya namang sulpot ni Rachel. Nasa loob na siya, Elvira? Sabi nito at pinatay na ang tawag nilang dalawa. Ano kaya ang mangyayari sakaling magpakita si Elvira bilang multo kay Johannes? Ano kaya ang resulta ng DNA test na pinagawa nila kay Felicity at ano ang plano ni Patricia kapag nalaman to? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.